Okay, sagutin natin tong tanong na to. Which type of chance impression is visible to the naked eye because the finger was contaminated with substance such as blood, ink, or grease? Pag-aralan muna natin, no? Para mas madali mo tong masagutan. Ano ba yung mga types of fingerprint impression? Dalawa lang meron tayo. Isang real impression at isang chance impression. At sa real impression, meron tayong pag-uusapan na dalawa. Okay? At sa chance impression, meron tayong pag-uusapan na tatlo. Okay? So, si real impression, ano ba siya? Si real impression, tinatawag din niyang record print. No, tinatawag din niyang record print. Bakit? Intentional kasi to. Kontrolado mo to. Binibigay mo talaga to at nilalagyan talaga ng ink yung daliri mo para makuhanan ka ng tinatawag na real impression. Diba? Kung nakakita ka ng fingerprint card, diba? Fingerprint card yan, ito yung mga nandito. Yan, ayan yung mga nandyan. Real impression yan. Okay? Meron tayong dalawang real impression. Una, yung rolled impression. Ano ang tatandaan mo sa rolled impression? Kinukuha yan individually. Okay? Rolled impression, kinukuha yan isa-isa. Ibig sabihin, isa-isang daliri. Anong kailangan mong tandaan? Yung thumb ay towards the body. Ayun na, pag ganun ang pag-roll, towards the body. And yung other fingers ay away from the body. Okay? Tatandaan mo ha, sa rolled impression, individually rolling each finger. Yun ang tatandaan mo kasi pag naman sa plain or flat impression, simultaneously. Ibig sabihin, sabay-sabay. Kaya nga siya tinawag na plain or flat impression. Mula sa terminal, pa ganun. Usually, nasa baba yun, nung fingerprint box na yun. Yung ganito, oh. Nasa baba niya yan siya. Nasa baba, dito siya, banda. Yan, nakaganyan yan siya. Dito yung rolled impression and dito yung plain impression. Okay? Ano naman pag sinabi nating chance impression? Okay? Ang chance impression, kaya siya tinawag na chance kasi nga, unintentional. Okay? Unintentional print na naiwan ng isang tao sa isang surface. Usually, ito yung nakikita natin sa crime scene kasi hindi sinasadya ng suspect o ng biktima na humawak sa isang bagay. Okay? Pag-aaralan natin ay tatlong chance impression. Una dyan, yung latent print. Ano ba pag sinabing latent print? Ang latent print ay invisible to the naked eye. Okay? Invisible to, hindi natin to makikita basta-basta. Malilift natin to sa crime scene pero hindi mo yan basta-basta makikita. Kaya nga kailangan nitong i-develop, no? Depende kung dusting or gamit ka ng mga solution. Kaya nga meron tayong methods of, di ba? Developing latent prints. Meron yan, yung liquid method, gas method, tsaka solid or dusting method. Okay? Patent print naman, ito yung mga visible to the naked eye because the finger was contaminated with substance like blood, ink, grease. Kumbaga, itong patent prints na to, ito yung nakikita mo talaga. For example, si victim, no? Si victim ay humawak sa dugo niya, nakahawak siya ng dugo niya, at nahawak niya to sa isang surface, at nakita doon yung fingerprint niya. Ibig sabihin, visible yon, patent prints ang tawag doon. Pero chance impression siya kasi hindi sinasadya ni victim na makahawak sa isang bagay. Okay? Next, yung plastic prints. Three-dimensional impressions left in soft materials like wax, soap, or wet clay. Sa plastic print, tinatawag din niyang semi-visible. Bakit? Kasi 3D siya eh. Kumbaga sabihin na natin, meron tayong crime scene indoor at merong CR. Sa CR, nakakita sila ng isang sabon. Yung sabon na yon may buhok. hindi buhok. May fingerprint kasi nahawakan ni suspect, no? Yung 3D doon, yung 3D na fingerprint, yun yung tinatawag na plastic print or tinatawag siyang semi-visible print. Kaya tandaan mo lang yan, dalawa lang ang types of fingerprint impression. Yung real impression na merong rolled, individually kinukuha ang fingerprint sa mga daliri, and yung flat, simultaneously or sabay-sabay. Okay, mula terminal pa ganun. Okay? Next dyan is yung chance impression natin, unintentional, hindi sinasadya na maiwan ng isang tao yung fingerprint niya sa isang bagay o sa isang surface. Meron tayong tatlo niyan.
Si latent or invisible, hindi natin makikita to kasi nga sweat lang ang puhunan niya, yung perspiration lang ang puhunan niya katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Okay? And it requires development. Yung patent prints naman, visible yan kasi nakahawak siya sa mga substances na magiging visible yung kanyang fingerprint, katulad na lang ng blood, ganyan, mga ink, mga grasa, ganyan. So, basta kahit anong magpapaitim sa kamay niya para, magpapakulay sa kamay niya para makaiwan siya ng visible print. Yun yung patent prints. And yung plastic print naman, tinatawag din niyang semi-visible print. Ito yung mga 3D na print na naiwan ng isang tao sa mga soft materials katulad na ng wax, pwede rin sa butter, pwede rin sa soap. Okay? Kaya ang sagot natin ay ano? Ang sagot natin dito ay hindi latent kasi invisible ito. Hindi plastic, semi-visible, hindi record print. Ang sagot natin dyan ay patent print. Visible print.